Sa araw pong ito ay ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 7. So, sa ating po mga himnaryo ay nandyan po yung Lord's Day 7. Ito po ay mula question number 20 hanggang 23. So, ganito po ang magkaroon po tayo ng tugunang pagbasa dito. O doon na lang po tayo sa huling bahagi na lang po tayo magtugunan. So, ganito po ang sinasabi ng Lord's Day 7. Are all men saved through Christ, just as all were lost through Adam? The answer is no. Only those are saved who by true faith are grafted into Christ and accept all His blessing. What is true faith? True faith is not only knowledge and conviction that everything God reveals in His Word is true. It is also a deep-rooted assurance created in me by the Holy Spirit through the gospel that out of sheer grace earned for us by Christ, not only others, but I too have had my sins forgiven, have been made forever right with God, and have been grafted in salvation. What then must a Christian believe? Everything God's promises in the gospel. That gospel is summarized for us in the articles of our Christian faith, a creed beyond doubt and confessed throughout the world. What are these articles? Sabay-sabay po tayo. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He suffered hell, and the third day He rose again from the dead, He ascended into heaven, and sit on the right hand of God, Father Almighty. From His He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe a holy Catholic Church and communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. So, ngayon po ay tatalakay natin ang topic na true faith is necessary to save by Christ. Ang ating pong sermon delivery ngayon ay galing po sa sermon ni Dr. Wes Bredenhope noong 2024. Ano po? And ito po ay isinaling ko sa Tagalog para po mas maintindihan natin. Minamahal na kongregasyon ng ating Panginoong Hesukristo, noong mga unang taon ay ika-20 siglo, may isang pahayag na madalas na maririnig sa maraming simbahan sa buong mundo. Sinasabi na Christianity is not a doctrine, but a life. Ang mga taong nasasabi nito ay mga liberal, mga theological liberals. Mga taong hindi naniniwala na ang Biblia ay isang pahayag mula sa Diyos. Hindi rin sila naniniwala sa mga supernatural na pangyayari sa Biblia, lalo na sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasabi nila na ang mga Kristyanismo ay tungkol sa gawa, hindi sa doktrina. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang ating pinaniniwalaan, kundi kung ano ang ating ginagawa. Sabi nila, ang pananampalataya ay hindi lang pagsang-ayon sa isang creed, kundi kapanatagan ng isang tao. Hindi mo kailangan lubos na makilala ang Diyos, kundi dapat maramdaman at maranasan mo siya. Ganito ang sinasabi ng mga liberal noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ngayon, narinig pa rin natin ang parehong pahayag, pero kadalasan ito ay nanggagaling na sa mga taong nagsasabing seryoso sila sa Biblia. Isang kilalang Amerikanong evangelical pastor at author ang minsang nagsabi na ang Kristyanismo
ay tungkol sa gawa, hindi sa paniniwala. Sabi niya, doctrine divides, but service unites. Siyempre, ito ay nakaka-apekto sa pananaw tungkol sa pananampalataya. Ang pananampalataya hindi gaano tungkol sa nilalaman ng ating paniniwala, kundi higit sa karanasan at damdamin. Ang pananampalataya hindi lang nakatuon sa panlabas, kundi sa panloob, naghahanap ng bagong pagtawag. Ang pagbibigay diin sa karanasan na ito ay makikita sa mga popular na Christian literature, sa mga musika, sa mga worship, at sa maraming aspeto ng buhay Kristiyano. Pero ano nga ba ang itinuturo ng Biblia tungkol dito? Yan ang tatalakayin natin ngayon sa ating Lord's Day 7. Ang ating Catechism ay may tanong tungkol sa kaligtasan. Lahat ba ng tao ay na nagkasala dahil kay Adan? Ibig sabihin ba na lahat ay naligtas din kay Kristo? Malinaw ang sagot ng katekismo, ang kaligtasan ay posible lamang sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ang paraan kung paano tayo na pag-iisa kay Kristo. Ibig sabihin nito, tinatanggap natin ang lahat ng benepisyo ni Kristo. Kung hindi ka nakipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng pananampalataya, kung hindi mo tinatanggap ang lahat ng kanyang benepisyo, hindi ka mailigtas mula sa paparating na puot. Ito ang pinakamahalagang punto. Paano magiging posible ang kaligtasan? Paano tayo magiging tama o matuwid sa harap ng banal na Diyos na may makatarungang puot sa ating mga kasalanan? Paano ang Diyos na hukom ay magiging ama sa atin? Ito ang mga tanong na sinasagot ng Ebanghelyo. Ang Biblia ay hindi tungkol sa self-improvement o sa paghahanap ng peaceful and easy feeling. Ito ay tungkol sa kung paano si Jesus at si Jesus lamang ang natutuwid sa atin sa harap ng banal na Diyos na galit sa kasalanan. Tungkol ito sa kung paanong wala tayong ginawa para maging karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang pinakakamangha-mangha at pinakamagandang kwento na naipahayag. Ang pananampalataya ang dahilan kung paano tayo naisulat sa kwentong ito. Ngayong hapon, makikita natin na ang tunay na pananampalataya ay kailangan upang maligtas sa pamamagitan ni Kristo. So dito po ay may tatlong bahagi tayong pag-aaralan. Una ay yung heart of saving faith. Pangalawa po ay the object of the saving faith. At yung pangatlo po ay yung the origin of the saving faith. Pero bago po yan tayo magpatuloy, tayo po sa gitna ng manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos, kami po ay patuloy na nagtitiwala sa inyo sa hapong ito. Pinagkakatiwala po namin ang pag-aaral na ito, na kayo po yung patuloy na mangusap sa amin, higit sa lahat sa akin, na bigyan niyo po ako ng karunungan kung paano ko ipapahayag ang mensaheng ito. Dalangin ko po na anumang matutunan namin sa aral na ito ay may isapamuhay namin at magdala sa amin sa lalong pagtitiwala sa inyo. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon sa ating katekism, ang tunay na pananampalataya ay may tatlong bagay. Alam ko marami sa atin ay sanay lamang sa dalawa. Sa question 21, pero kung titingnan natin mabuti, may tatlong bagay talaga. Ipinahayag sa atin, ang tunay na pananampalataya ay isang tiyak na kaalaman kung saan tinatanggap natin bilang totoo ang lahat ng ipinapahayag ng Diyos sa kanyang salita. So dito po tayo sa unang punto, the heart of saving faith. So tingnan po natin yung tatlong punto na sinabi ni Wes Bredenhope. So una, at dito po yung makikita rin natin sa question and answer 21 ng ng Heidelberg Catechism. Ang question 21, what is true faith? So dito po sabi niya, una sa lahat,
ang tunay na pananampalataya ay may kasamang tiyak na kaalaman. Kasama rito ang pag-unawa sa mga halagang katotohanan ng Biblia. Ang mga Kristiyano ay mga taong may kaalaman tungkol kay Kristo at sa Ebanghelyo. Ang pagkaunawang ito ay nakalagay sa kanilang isipan. Natututunan nila ang mga pangunahing katotohanan at alam nila ito. Meron tinatawag ng mga Kristiyanong pananampalataya na mayroong objektibong katawan ng pangunahing doktrina ng Kristiyano na dapat maunawaan ng bawat mananampalataya sa kanilang isip. So dito po sinasabi ni Bredenhoff na ang mga Kristiyano ay dapat na totoong mayroong pagkaunawa sa kanilang sinasampalatayanan. Mayroon po kung minsan pastor na nagsabi sa akin or sa amin, ewan ko kung paano nangyari yun, na ang sabi niya po, yang kaalaman o yang doktrina, kayo lang yan. Hindi namin 40 yan. Yan po yung sabi ng pastor na yun. And parang sinasabi niya na meron lang tao na allocated para sa ganoong sa ganoong parte ng Biblia. Siguro sinasabi niya na ito ay, kami magaling kami sa evangelism, dito kami sa mission, parang ganun po yung kaisipan siguro na sinasabi niya. Pero ang katotohanan, itong ang pananampalataya o ang ating tayo ay dapat talaga na mayroong kaalaman. Ano po? Kagaya ng sinasabi kanina ng ating pastor, ng ating elder Jason doon sa kanyang sermon na po, na hindi tayo basta yung emptying talks, no? Silencing empty talks, na may mga tao talaga sa loob ng iglesia na ang dala ay hindi katotohanan, kundi interest lamang. No po? So, tingnan natin yung pangalawa. Sabi ho naman dito, ang tunay na pananampalataya, kung kanina ho ay sabi may tunay na kaalaman, ito naman yung pangalawa. Ang tunay na pananampalataya ay may tiyak na kaalaman kung saan tinatanggap natin o bilang totoo ang lahat ng ipinapahayag ng Diyos sa kanyang salita. Para maging tunay ang pananampalataya, hindi sapat ang simpleng kaalaman lamang. Maraming tao ang may kaalaman tungkol sa mga turo ng Kristyanismo, pero hindi pa rin sila tunay na Kristiyano. Kailangan natin sumulong at tanggapin na ang lahat ng katotohanan alam natin ay totoo. Totoo ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita tungkol sa kasalanan. Totoo ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas. Naniniwala tayo, na ang lahat ng nasa Biblia ay katotohanan dahil ito ay nagmula sa Diyos. So, kung meron tayong kaalaman, dapat yung kaalaman o katotohanan yon ay tinatanggap natin. Hindi yung nagdadalawang isip tayo kung totoo ba ito o hindi. O kaya naman ay hindi namimili lamang tayo ng katotohanang angkop para sa atin. So, maganda po yung tinalakay kanina dahil sumasagot din po ito sa ating tinatalakay ngayon. Na po, na yung katotohanan ay napakahalaga at hindi lamang karunungan, kundi ito'y dapat nating tanggapin na totoo talaga at hindi pinag-aalinlanganan. So, ang unang dalawang katotohanan, ang unang dalawang elemento ay nakatuon sa isip o intelektual. Ang ikatlong elemento ng tunay na pananampalataya ay nakatuon sa ating kalooban. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang bagay ng isip, kundi kasama rin ng tiwala. Ang tunay na pananampalataya ay isang kilos ng kalooban. Sinasabi ng ating katekismo na ito ay may isang matibay na pagtitiwala sa kaloob ng Diyos sa kanyang mga hiram. Kabilang tayo sa pagpapatawad ng kasalanan, walang hanggang katwiran at kaligtasan. Tingnan natin ng mas malalim ay ikatlong elementong ito gamit ang Romans chapter 4. Ang Romans chapter 4, ang test case ni Pablo
para sa doktrinang justification by faith alone. Sa unang 3 kabanata, maring pinakikita ni Pablo na walang sinuman ang matuwid sa harap ng Diyos. Walang sinuman ang magiging matuwid sa harap ng Diyos base sa kanyang ginawa. Sa pagtatapos ng kabanata 3, iginit niya na ang pagpapawalang sala ng Diyos o justification ay maaari lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ngayon, sa kabanata 4, tiningnan niya si Abraham at sinabi, tingnan natin kung paano ang nangyari kay Abraham at ang pagpapawalang sala sa kanya ng Diyos. Ginawa niya ito para sa isang napakabaparaan na dahilan. Nais niya sagutin ang mga Judaizers na binago ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kaligtasan ay kay Kristo at sa mga mabubuting gawa. So, ang mga Judaizers po, alam po natin, pinaghalo nila yung grace and works. So, yun yung nangyari. Kaya nakita natin talagang binibigyan din ni Pablo yung ang grasya ay grasya at hindi hinahaluan ng anumang mabubuting gawa. Tinuturing kasi ng mga Judaizers si Abraham bilang kanilang ama. Kaya sinabi ni Pablo, tingnan natin si Abraham at kung ano ang nangyari sa kanya. Sa Teka lang. Nag-advance. Sa Romans chapter 4 verse 3, ganito po ang sinasabi. Ano ang masasabi natin, sinasabi ng kasultan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ito ay kinuha ni Pablo sa Genesis chapter 15. Kung babalikan natin ang Genesis chapter 15, makikita natin ang konteksto. Sinasabi sa Genesis chapter 15 verse 1, na ang salita ni Yahweh ay dumating kay Abraham. Kasunod ang pangako ng Diyos na magiging kanyang kalasag at gantimpala. Sa talatang 4, muli ay dumating ang salita ni Yahweh kay Abraham at doon ay makikita ang pangako ng Diyos na bibigyan siya ng anak. Si Abraham ay may kalaman sa mga pahayag ng Diyos. Sa kanyang isip, naunawaan niya ang sinasabi ng Diyos. Nang tumingin siya sa kalangitan at nakita ang libo-libong bituin, naunawaan niya sa isip ang sinasabi ng Diyos. Ngunit hindi siya tumigil doon. Tinanggap niya ito bilang katotoong kapahayagan mula sa Diyos. At higit pa rito, nagtiwala rin siya sa Diyos at nanangan sa kanyang mga pangako. Sinasabi sa Romans chapter 4 verse 18 ang koneksyon ng pananampalataya at pag-asa ni Abraham. Ang kanyang pag-asa at pagtitiwala ay nasa Diyos at sa kanyang mga pangako. Sa Romans chapter 4 verse 21, ganap na tinanggap ni Abraham na may kapangyarihan ang Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako. Lubos siyang nagtiwala sa Diyos at nanatili sa Kanya. Ganito rin dapat ang pananampalataya ng mga mananampalataya ngayon. Tumingin sa Abraham hindi sa kanyang sarili, kundi sa Diyos, sa kanyang salita at sa kanyang mga pangako. Ang ating pananampalataya ngayon ay dapat ding gawing tulad nito. Dapat tayong tumingin hindi sa ating mga sarili, kundi sa ating Panginoon, kaya sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Makikita natin ang pananampalataya hindi tungkol sa ating mga personal na karanasan. Hindi rin ito nakatuon sa pagtutok sa personal nating damdamin. Sa halip, ang pananampalataya ay tungkol kay Jesucristo at ang pagtitiwala natin sa Kanya. Pagtuon sa Kanya at ang ating pag-asa sa Kanya. Inaasahan tayo ng Diyos na gagawin natin ito sa Kanya. So, bilang mga mananampalataya, kung paanong si Abraham ay sumampalataya noon sa ating Panginoong Diyos, ay ganun din naman ang inaasahan sa atin. Na hindi personal experience lang. Kumbaga sabihin natin, hindi lang ito sa paghahanap natin, kasi sa panahon natin ngayon, alam po natin yung kalalagayan ng evangelicalism. Ano po? Na ang layunin ng pagsamba is very
personal gain. Kung ano lang yung makukuha niya. Hindi kung paano niya mapapupurihan at maluluwalhati ang Diyos sa buhay niya. So kaya napakahalaga po na naiintindihan natin bilang mga mananampalataya na ang pagsamba natin, ang panampalataya natin ay nakatutok sa Diyos. At dito natin titingnan ang pangalawang puntos ng ating sermon sa araw na ito, the object of saving faith. Ngayon, pag-usapan natin ang object ng tunay na pananampalataya. Kanino ba tayo dapat maniwala para maligtas? Mahalaga ang tanong na ito. Hindi din natin dapat basta-basta ipinapalagay na alam na natin ang sagot. Sa ngayon, marinig mo ang mga tao nagsasalita tungkol sa pananampalataya at kung minsan, parang isang objectless faith ang sinasabi nila. Nangyayari ito lalo na kapag may kahirapan ng isang tao at marinig mong sinasabi niya, sumampalataya ka lang. Okay, pero sumampalataya sa ano? O manampalataya kanino? Ang biblical saving faith ay hindi isang parang anting-anting para lang panatilihing matatag ka kapag nagkakaproblema. Ito ay tiyak nakatuon sa isang bagay o mas tama sa isang tao. Ang saving faith ay naniniwala sa lahat na nakasulat sa kasulatan, sa kautusan, at sa mga propeta tulad ng sinabi ni Pablo sa Gawa chapter 24, verse 14. Pero higit pa rito, ito ay nakasalalay mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang taong tinuturo ang kautusan, ang taong itinuturo ng kautusan at ng mga propeta. Sinasabi sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa Acts chapter 10 verse 43, ganito ang sinasabi, siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na ang bawat mananampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Si Abraham rin, ang kanyang pananampalataya ay may object. Naniniwala siya sa Diyos. Ayon sa Romans chapter 4 verse 3. Sinasabi sa Romans chapter 4 verse 16 ang tungkol sa Diyos na kanyang pinaniniwalaan. Naniniwala siya sa Diyos at sa kanyang mga pangako na para sa isang mananampalataya sa lumang tipan ay katumbas ng pananampalataya kay Kristo para sa isang mananampalataya sa bagong tipan. So, malinaw naman po na ang itinuturong object ng ating saving faith ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po yung dahilan, siya po yung ating sinasampalatayanan. Siya yung itinuturo ng kasulatan at ng mga propeta sa kasulatan na sasampalatayanan natin. Ang kasalukuyang panahon po natin ay nagkakaroon na ng iba't ibang ideya, iba't ibang object pagdating sa faith. Na po? Kaya nga sabi kanina ni West Bredenhope, ay objectless faith na. Ibig sabihin, hindi na nakatuon talaga sa ating Panginoon ang kanilang pananampalataya, kundi mayroon ng sarili-sariling interest, mayroon iba't ibang layunin, at ito ay nagdudulot para magkaroon ng maling pananaw pagtungkol sa pananampalataya. Ang ideya ng paniniwala sa pangako ng Diyos ay makikita rin sa ating catechism sa question and answer 22. Kapag tinanong kung ano ang dapat nating paniwalaan ng isang Kristiyano, sinasabi ng catechism ang lahat ng ipinangako sa atin sa Ebanghelyo. Lahat ng nakapaloob sa buod ng Apostles' Creed. Tuwing linggo, pinapahayag natin ang ating pananampalataya, karaniwan gamit ang Nicene Creed at Apostles' Creed. Madalas nating binibigkas ito ng sabay-sabay. Madali natin itong gawin kahit hindi isinasaisip. Kung hindi isinasaisip, ano ang sinasambit natin? Napapaisip ka ba minsan na ang creed ay buod ng mga pangako ng Diyos sa Ebanghelyo? Pag-isipan natin ito. Ipinapangako ng Diyos na siya ay magiging ama natin. Pinapangako ng Diyos na siya ay magiging tagapagligtas natin.
Ipinapangako ng Diyos na siya ang tagapagbago ng buhay natin. Maaari nating talakayin ang isa't isang ang bawat bahagi ng artikulo ng creed. Pero yun ay pag-uusapan natin sa mga susunod na linggo. Lahat ng ipinangako sa Ebanghelyo ay nandyan sa ating pagsambit ng sumasampalataya tuwing linggo. Narinig natin ang kautusan sa umaga at sa hapon ay naawit natin ang Ebanghelyo. Kautusan at Ebanghelyo, bawat linggo, parehong nagtuturo sa atin patungo sa Diyos ng ating kaligtasan. Kapag pinag-uusapan natin ang object ng saving faith, ito ay dapat ang Diyos na nagpapakilala sa ng kanyang sarili sa kasulatan, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Siyempre, kasama rito ang pananampalataya kay Jesus, pagtitiwala sa kanyang perpektong pagsunod at perpektong sakripisyo. Pero hindi natin dapat isipin na optional ang pananampalataya sa Diyos Ama o Diyos Espiritu Santo. Para maligtas ang isang Kristiyano ay dapat paniwalaan ang lahat ng ipinangako sa atin sa Ebanghelyo. Na itinuturo ng article ng Apostles' Creed. Pinapakita ang mga artikulong ito kung paano nakatali ang pangako ng Ebanghelyo sa tatlong persona ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya sa Triune God ay pananampalataya sa Ebanghelyo. At ang tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo ay pananampalataya sa Triune God. So, malinaw ang kapahayagan sa atin na walang tayong pwedeng sampalatayanan kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang Triune God, ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, nandun po yun sa ating Apostles' Creed. Kaya po, kasama ito sa ating tinatalakay ngayon sa ikatlong bahagi. Minamahal, ang napakahalaga na dati alam po natin, binabanggit lang natin ang Apostles' Creed at minsan nga itinatanggal pa natin ito sa programa dahil ang sinasabi ng mga program coordinators ay pampahaba lang daw po sa mga programa. Pero kung itinaintindihan talaga natin, ito ay napakahalagang pangako ng Diyos. At dito muli sa bawat linggo na tayo sumasamba, ay patuloy na ipinapaalala ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin sa pamamagitan nito. Sa ikatlong bahagi ay dito natin tatalakayin ang the origin o pinagmulan ng ating nakapagliligtas na pananampalataya. Sa huling bahagi ay ang pinagmulan ng tunay na pananampalataya. Saan nga ba nanggaling ang pananampalataya? Binibigyan tayo ng ating katekismo na simpleng sagot batay sa Biblia. This faith, the Holy Spirit, works in my heart by the gospel. Maraming bagay ang dapat nating pansanin. Una, ang Espiritu Santo ang gumagawa ng pananampalataya. Sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God." Ang pananampalataya ay regalo ng Diyos. Pinapalawig pa ito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 14 na nagpapakita kung paano ito ay partikular na gawa ng Diyos Espiritu Santo. So, hindi po natin tatalakayin yung Apostles' Creed today. No? Malinaw naman sa atin na dahil ito po ay may sariling pagtalakay sa mga susunod na linggo. And binibigyan lang saan ba talaga nagmula yung faith natin. And we all know, napakahalaga na naintindihan natin that this faith is not from us. Hindi ito galing sa atin. Na ang faith ay galing sa Diyos. And alam natin sa ibang church, ang paniniwala nila na ang faith ay galing sa tao at hindi sa Diyos. And this is a big debate na hindi pwede nating sabihin na parang hindi natin pwedeng pakialaman. Napakahalaga na ang doktrinang ito, faith precedes regeneration or regeneration precedes faith. Mamimili tayo doon at hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang iyon. Ano po? Kaya napakahalaga. Kasi kung mamangka tayo doon sa isa, syempre, yun din ang panghahawakan na. Kung anong laman ng doktrina noon, yun ang panghahawakan natin.
at kung mamamangka tayo doon sa isa, ay yun din ang panghahawakan natin. Kaya hindi tayo pwede mamangka sa dalawang yun. At napakahirap po na kung ang tatanggapin natin ay ganon, yung faith precedes regeneration, ibig sabihin, ang ginagawa natin ngayon ay walang kabuluhan dahil sinasabi natin na ang pananampalataya natin ay galing sa atin, mula sa atin, at hindi galing sa Diyos. Pangalawa, ang Espiritu Santo ang gumagawa ng pananampalataya sa ating puso. Kahit na ang pananampalataya nakatuon sa labas, sa kanyang object, ito ay naroon sa loob ng bawat mananampalataya. Sa madaling salita, walang ibang makagagawa ng pananampalataya para sa iyo. Bagaman ito ay nag-iisik sa konteksto at ng simbahan at sa iba pang mananampalataya, ang pananampalataya ay personal at individual. So, tandaan po natin, kung yung pananampalataya is very personal, walang makapagbibigay sa iyo niyan. Hindi mo pwedeng, kaya minsan nalulungkot ako doon sa mga nagsasabi na, yan. Although, naniwala tayo may ginawit ang Diyos para tayo makakilala. Pero yung ikiklaim ng isang tao, sasabihin niya, kaya naman yung nakakilala ay gawa ko. Parang ganun yung datingan. And minsan may tao na ganun. Minsan mayroong taong ganito na laging nagsasabi sa akin, si Kuya Tone, kaya ay nakakilala ay gawa ko. Dati pasiga-sigarilyo lang yan sa kanto, mga ganun. Pero at sinasabi niya na, kaya ko nakilala ang Diyos ay gawa niya. At kaya ako para sinasabi niya na rin na, kaya ako nagkaroon ng pananampalataya ay dahil sa ginawa niya. Mga kapatid, ito ay hindi natin pwedeng baliwalain. Lalabas na hindi tayo matututong magpasalamat sa Diyos kung iisipin natin ang pananampalataya ay galing sa atin. Iisipin natin na kaya naman ako nampalataya sa Diyos, ginusto ko. At hindi dahil gusto niya. Parang ganun po yung iisipin natin. So, napakahalaga mga kapatid na ganito yung konsepto natin, na lagi nating iniisip na ano man meron tayo sa ating pananampalataya ay mula sa Diyos at sa Diyos lamang. Sa panghuli, ang pananampalatayang ito ay ginawa ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng isang instrumento, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sinasabi sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes." At sa Romans chapter 10 verse 17, "So faith comes from hearing, and hearing to the word of Christ." Kaya kapag pinag-uusapan natin ang pinagmula ng ating saving faith, nakatuon tayo sa Diyos at sa Kanyang Espiritu na gumawa sa pamamagitan ng Kanyang salita sa ating mga puso. Ito ay kaloob ng soberanong biyaya ng Diyos, ang nagsasagip sa atin sa pamamagitan ni Kristo at ang nagtutulak sa atin na yakapin ang Ebanghelyo at tanggapin ang lahat ng benepisyo ni Kristo. Kasabay nito, may panawagan sa pananampalataya, isang panawagan na bumabato sa bawat isa sa atin ng personal. Upang maging Kristiyano, may mga bagay na kailangan nating paniwalaan. May responsibilidad din tayo bilang tao. Dito natin tinatapos ngayong hapon sa ating responsibilidad. Ang salita ng Diyos ngayong hapon ay tumatawag sa atin na patuloy na paniwalaan nating lahat ang ipinangako sa Ebanghelyo. Sabihin natin na si Jesucristo ang ating tagapagligtas at lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol sa Kanya at sa ating kaligtasan at ang ating kaligtasan ay totoo. Tinatawag tayo ng salita ng Diyos na tanggihan ang maling ideya na ang doktrina ay hindi mahalaga. No? So, maging thankful tayo na po. Kasi dinala tayo ng Diyos sa katotohanan na ang doktrina ay napakahalaga. Sa mata ng ibang tao, ang doktrina ay parang pangalawa lamang o hindi major priority ng church. Yan ho yung kaisipan ng ibang churches today. Na yan ay kagaya po kanina nagdadala ng
bahagi ng church. And nakakalungkot yung ganong kaisipan. Ano po? Tinatawag tayo ng salita niya tanggihan. At dapat na mag-focus tayo sa gawa kaysa sa maniniwala. Kailangan natin ang doktrinang ipinapahayag sa kasulan dahil ito ang batayan ng ating pananampalataya. Paano natin tatanggapin ang lahat ng ipinangako sa Ebanghelyo kung sasabihin natin na wala itong kahalagahan? Ang mantra ng deeds but not creeds ay maaaring humantong sa panlabas na relihiyon. Pero hindi ito nagdadala sa ating kay Kristo na ipinahayag sa kasulatan. Pero may magsasabi, paano naman nasabi ni James na ang faith without works ay patay? O sinasabi ng sulat ni Santiago na ang buhay pananampalataya nagbubunga ng mabuting gawa. At oo, ang tunay na pananampalataya ay gagawa nito. Ito ay pinakikilala sa atin ng Catechism sa Lord's Day 2032 at 33. Pero wala itong kinalaman sa batayan ng ating kaligtasan. Hindi sinasabi ng Biblia na ibase ang kaligtasan sa ating ginagawa o ilagay ang ating pananampalataya sa gawa natin. Sinasabi nito sa Hebrews chapter 3 verse 1, therefore, holy brothers who share in the heavenly calling, fix your thoughts in Jesus, the apostles and the high priest whom he confessed. At Hebrews chapter 12 verse 2, let us fix our eyes in Jesus, the author and perfecter of our faith. Si Dorothy Sayers, isang kilalang British novelist noong nakaraang henerasyon, ay nabuhay sa panahon ng ika-20 siglo na umusbong ang anti-doctrine na mantra. Sinulat niya sa kanyang aklat na Creeds or Chaos. Sabi po niya, palagi tayong tinitiyak na walang laman ang mga simbahan dahil labis na ginigit ang mga mangangaral ang doktrina, nakakabagot na doktrina. Gaya ng tawag dito ng mga tao. Ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Ang pagpapabaya sa doktrina ang siyang nagdudulot ng kawalang sigla. Ang pananampalatayang Kristiyano ang pinakapanabik na drama na gumugulo sa imahinasyon ng tao at ang doktrina ang siyang drama. So, ang sinasabi po niya rito ni Dorothy Sayers, ay kadalasan para sa mga tao, ang doktrina talaga ay nakakabagot. Bukod sa mahirap minsan intindihin, ay para bang, hindi naman parang ang tingin ng tao, hindi naman yan nagdadala sa amin. Ang kailangan namin ay yung makakatulong sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pero kung titingnan din natin, sa sinabi kanina ng ating Elder Jason, na kung ikaw ay natututo sa doktrina ng Biblia, makapamumuhay ka ng banal sa harapan ng ating Panginoon. Kung nauunawaan mo ang Biblia, mas masarap mangaral na naiintindihan mo ang salita ng Diyos. Napakaluwag sa atin ang pangangaral kung tutuusin dahil mas naiintindihan natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo nagsasalita ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon at hindi tayo nagbibigay ng mga opinion na galing lang sa atin, kundi talaga mula sa ating Panginoon. Sa susunod na linggo po ay tatalakayin ang mga doktrina ng Heidelberg Catechism. Ng Apostles' Creed. Lahat ng ipinangako sa Ebanghelyo. Habang narinig natin tuwing linggo, paniwalaan natin ang mga ito. So napakaganda po ng mga tatalakayan natin. Iisa-isahin ho ang mga bahagi ng Heidelberg Catechism. Ng Apostles' Creed. Lagi naisisip ko ay ang Heidelberg Catechism. So, minamahal sa hapong ito, isa lang po yung pinupunto ng ating pag-aaral. Manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo na siyang tanging kaligtasan natin. Kung minsan nagdadala pa rin tayo ng mga kaisipan na may ginagawa ako kaya ako naliligtas. Ito po ay alisin na natin sa ating mga sarili.
kundi ang paniwalaan natin ay hindi yung gawa natin, kundi ang gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sa hapong ito, isang magandang paalaala muli sa atin, sampalatayanan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ipinangako mo sa amin, aming Panginoon. Dinadakila ka namin sa gawa ng iyong Espiritu Santo sa aming buhay, na lumilikha ng pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mabuting balita. Pinapanalangin namin na sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya, patuloy mong itali ang mga pinili mo kay Kristo at patnubayan silang tanggapin ang lahat ng kanyang benepisyo. Naway tulungan mo kaming patuloy na kilalanin ng iyong salita at ang mga pangako nito. At hindi lamang ito malaman kundi tanggapin ng bilang katotohanan. Patuloy mo kaming pagkalooban ng matibay na pagtitiwala. Magkaroon kami ng kapahingahan at pagtitiwala sa aming Panginoong Jesucristo lamang. Amen.